what's up guys? Cyrus here and welcome to my life on two wheels. So ngayon papunta tayo sa LBC para kunin ang ating bike. Yes, you heard it right. Makukuha ko na ulit si Kali after 4 months na nawala siya sa akin kasi sa mga hindi pa nakakaalam, si Kali, which is yung aking Sinelli na bike, fixed gear bike na Kaleido, is ninakaw siya last April 24 sa loob ng garahe namin. So ayun, samahan nyo ko, punta ako sa LBC Centro Pasita dahil doon na siya binagsak. Apparently wala akong idea na nasarado na pala yung LBC dito sa may Pasita Avenue. So, let's go! Ito, nandito na tayo sa Centro Pasita. Tara, check na natin. Sana yung bike talaga yung laman ng kahon. Pero may tiwala naman ako doon sa mga nag-impake sa Iligan. Or yung box na talaga yung sa box. So, lipat natin tong sasakyan dahil napakalaki nung mismong box kasi pina-crate pa doon sa LBC sa may Iligan kasi apparently hindi nila tatanggapin ng isang package na ganun kalaki, especially pag bisikleta pagka hindi naka-crate. So, ngayon nag-iisa si ate sa LBC at walang martilyo para matanggal yung kahoy. Ngayon, wala rin siyang kasama, kaya lipat natin, sariling sikap muna tayo sa pagbukat nun. Alright? Secured. So kailangan na lang natin makita kung yun ba talaga yung laman, pero naniniwala naman ako. Okay, balik ako kayo, buksan muna natin yung box pagdating ko dun sa amin. Okay, see ya. So anyway, since traffic palabas dito sa Centro Pasita, quick story time muna tayo. Basically last April 2024, ninakaw yung Sinelli Vigorelli Kaleido ko. So it's a fixed gear bike, or kung tawagin ng karamihan ay fixie. So ninakaw siya 4 AM, so medyo late na tumira yung mga magnanakaw.
So halo-halong emotions yung naramdaman ko, nakakatakot na nakakainis. Ay nakakatakot kasi pwede ulit siya mangyari. Pwede ulit sa amin or pwedeng sa ibang bahay naman. Siguro papalamig muna yung mga magnanakaw ng mga 2-3 taon bago sila gumawa ulit ng ganon. At nakakainis dahil etong mga to ay hindi patas lumaban. Ano ibig kong sabihin, hindi sila patas dahil yung mga iba nga dyan nagpapakahirap na magtinda ng mga tubig o chichirya sa gitna ng arawan. Pero itong mga to gusto easy money, nagnanakaw na lang sila. Yun, April 24 nga nanakaw siya. Tapos nung mga last week ng mga April hanggang sa full month of May, merong mga nagpapadala sa akin ng mga may mga nagme-message, random messages kung nahanap ko na ba daw yung bisikleta ko, tapos magpapadala sila ng litrato, tapos tinatanong baka yan daw yung nawawala kong bike. Pero since alam ko naman kung ano yung bisikleta ko talaga, so yung mga napapadalang picture, minsan large or small yung size, or minsan nasa picture yung bike pero ang binibenta wheel set yon. And after May, June, July, August, wala nang nagme-message sa akin. So basically nawala na rin ako ng pag-asa na makukuha ko pa yung bike. Sabi ko na lang, iniisip ko na lang din na baka sign para hindi na ako magbisikleta ng ganun, kasi basically ang fixed gear or fixie is walang preno yan. Ang preno mo dyan is yung legs mo kung gusto mo siyang patigilin. Anyway, fast forward to September, middle of September, siguro mga September 5, mga ganon, mga first week. Merong nag-message sa akin, sobrang random, 7 PM. Tinatanong kung nakita ko na daw yung bisikleta ko. Sabi ko, hindi pa. Meron siyang pinadala sa aking TikTok na content tsaka picture. So ngayon, nung tinignan ko, especially yung dun sa TikTok na content, nung papalapit na yung video dun sa bisikleta, nakita ko at naramdaman ko agad na parang sa akin to. Tapos nung nakita ko na yung pictures, sabi ko parang akin to, kasi nga hindi ako pwede magkamali na, kasi yung gulong ganun pa rin, yung goma niya, yung pedal ganun pa rin, yung seat post, yung bar, yung handlebar, yung stem, akin yun. Kasi naniniwala ako na pareho man tayo ng frame pero walang identical na setup. Naniniwala ako sa ganun. Anyway, kinausap ko yung parang nagtimbre sa akin na baka yun yung bike mo. So, ang ginawa niya, kausap niya yung may-ari, yung dating, yung actually third na yung may-ari. Isipin nyo, in a span of 4 months, naging 3 ang may-ari ng bisikleta ko. Ayun, tinanong nung nagtimbre sa akin kung gusto ko daw kausapin yung may-ari ng bike ko, yung may hawak ng bike ko. Sabi ko, sige. Kumuha siya ng group chat, kinausap ko ngayon. Ngayon, nagpadala siya ng specs, nagpadala siya ng picture dahil hiningi ko, parehong-pareho talaga. Kasi nagpadala siya ng mga detailed picture, yung specs niya, legit 101% carbon copy yung setup na nakalagay doon sa bisikleta. Ang naiba na lang is yung saddle niya, iba na. Yung foot strap niya, iba na. Mumurahin na lang ang foot strap kasi yung dating nakalagay na foot strap doon is Sinelli Mike Giant. Tapos siguro para hindi mahalata, ginawa niya, kasi may dalawang risers doon sa handlebar, ginawa niya, ibinaba niya yung handlebar ng isa, tapos nilagay niya yung isang riser sa ibabaw. And then para magmukhang iba din, yung gulong ko kasi ay isang Aventon push. Pagka bumili kayo ng Aventon push, merong sticker talaga, may branding na nakalagay na Aventon tsaka push.
tinanggal din yon. So hindi ko alam kung sino nagtanggal yon, yung first owner ba or yung second owner. So anyway, kinausap ko, pinipilit ko siyang, sabi ko bilhin ko na lang, and nung una ayaw niya. Sabi niya for swap lang daw, since swap lang din daw niya kasi nakuha yung bisikleta. Ngayon, ang swapping value daw dapat is 40,000 pesos. Sabi ko, ayoko ng 40,000 hanggang sa nagpain ako na bibiling ko siya ng 75,000 pesos. Apparently, nahulog, kumagat siya doon sa offer ko. And sinabi ko kung makakapunta siya dito sa Manila, sabi niya hindi pa kasi wala siyang budget. So sabi ko, sige. Nagkunwari akong meron akong kamag-anak from Butuan City na babiyahe from Butuan to Iligan. So sabi niya, sobrang layo daw nun para puntahan nung apparently pinsan ko. Sabi ko, okay lang kahit 5 hours ang biyahe na yan, bibigyan ko na lang ng pamasahe para lang makita yung bike. Tapos babayaran siya doon. After kong kausapin nung gabing yun, yung may hawak ng bike ko, randomly naghanap ako sa Google ng telephone number ng PNP sa Iligan. Fortunately, nakakita ako, tinawagan ko, tapos sumagot. 11 na ata yan. Sumagot yung police, tapos yun nga, nag-report ako. Alam kong medyo weird sa una dahil sipin mo, sa Mindanao, may tumatawag sa taga Luzon, which is Laguna. Tapos may tumatawag sa kanila na gano'n, nagpapatulong sa isang stolen bike. Ayun, fortunately, nakipagtulungan naman hanggang sa gumawa ako ng kunwaring entrapment operation na nung dumating yung weekend, sinabi ko na ito yung meeting place natin, yon, hanggang sa nakuha na yung bisikleta ko. Anyway, so salamat sa PNP, kay Major Kipanes at kay Patrolman Usman sa pagtulong sa akin na kahit hindi kami nagkita personal, pero nandun yung pag-update sa akin kung nasa na yung bisikleta at kung ano na ba yung proseso, tapos na ba yung investigation. Ayun, mahaba na ata to, so I'm talking too much. Ngayon, papunta ngayon tayo dito sa security namin para mabaklas nga kasi puro kahoy, wala namang gamit yung LBC kanina dun. So babaklasin natin at para masama din nila sa record nila itong bike na na-retrieve na nila, and then after that dadaling ko sa bike shop para palinis ko, tapos ma-assemble ulit kasi dun sa picture na sinend sa akin sobrang dungis na ni Kali yon. And then siguro tomorrow babalik ako sa PNP Binyan para i-update sila kasi ang nilagay lang nila muna sa police report is missing kasi nga after 4 months before ako nag-report sa kanila na ninakawan ako ng bike, which is understood naman. Ayun, anyway, wala akong maisip, gulo-gulo yung isip ko, hindi ako mapaniwala na nakuha ko na yung bisikleta ko na ninakaw. So ayun, balikan ko kayo. Sa'yo nga to talaga. Akin nga. Walang duda, no? Akin siya. Akin na akin. Ang layo na narating, no? Yan o, akin to. Ito yung mga discoloration eh. Mga discoloration yan eh. Grabe, hindi nila iningatan. Picturean natin. Sige po. Yan o, pati yung ano ko. Yan pa rin, ano?
pinalitan lang yung ano yung mismong yung foot strap. Ang iniba na diyan yung yung saddle. Pero yung dito. Yan yun. Yan din. Yan na yun. Yan oh. Mukhang luma lang pero yan yun Sige. So yay. Retrieved. Akin na akin. Grabe ginawa niya sa bisikleta ko. Wala Ingatan. Kahit siya, inosente rin So, ito nga, na-retrieve na natin, success. So, ito nga. Itong gulong ko is Aventon push. Nangyari, tinanggal nila yung sticker kasi may mga sticker na nakalagay dyan na Aventon, tapos doon push. So, tinanggal yon para siguro masabing hindi siya nakaw. Ngayon, paano ko ulit nalaman is because of my handlebar. So yung handlebar ko meron siyang bar tape na may pagka carbon fiber yung design. And nakikita nyo to, di ba dyan sa mga ends na yan, di ba parang may mga sticker branding dyan, wala na talaga yan. And isa pa, ang nabago dito ay yung aking saddle. Kasi ang nakalagay na saddle dyan ay Sinelli Crest. So ang pinalit nila dito, hindi ko alam kung anong brand to, yan kinakalawang na. Especially this one, yung foot strap na to. Hindi ko alam kung anong brand to. Siguro mumurahin na lang din to. Pero ang nakakabit dyan ay Sinelli na Mike Giant. Tapos itong pedal na to, Mountain Peak. So alam mo yun, so yung bisikleta ko sobrang dungis niya. Sobrang madungis. So yan, back to work muna ako siguro ngayon. Tapos dalhin ko siya sa bike shop later para for thorough cleaning. Baka palitan ko na rin tong pedal ko. Grabe yung ginawa nila, parang dunumihan nila para hindi mahalatang nakaw to na bisikleta. Alright, hi again, what's up? Cyrus again here. So ngayon papunta na ngayon tayo sa bike shop dito sa may Carmona. Pangalan ng shop ay Pedal. So subukan natin, baka merong pwedeng maglinis ng bike kasi nga kung makita nyo naman, napakadungis ni Kali. At syempre para mapabuo na natin ulit back into his original form, depende sa magiging price. Siguro kung ang pwede ko lang siguro mapalitan sa ngayon dyan yung bar tape, linis, tsaka siguro yung saddle. Yung gulong, sige, hayaan ko muna. Ay hindi, tatanggalin ko rin pala yung yung madungis na foot strap tsaka yung pedal dahil laspag talaga. Grabe talaga yung, hindi ko alam kung paano ginamit talaga yung bisikletang yan. Talagang nilaspag talaga. So anyway, ayun, kita-kits ulit pagdating ko sa bike shop. See ya. Hey guys, so I'm back home and ngayon nalinis na natin si Kali kasi nung binuksan natin kanina yung box,
sobrang dungis na talaga, malikabok, may mga natuyong putik, may mga gasgas. So hindi ko siya kayang tignan ng ganon kasi nga nung nakuha siya sa akin napakasariwa ng itsura niya kahit ginagamit ko siya ng araw-araw dati before ako magkaroon ng scooter. So ito, pakita ko ngayon si Kali sa inyo. Guys, this is Kali now. Ayan siya. So ito, nakikita nyo tong bar tape na to. Palit na yan kasi nga sobrang worn out na yung dating nakalagay dito, yung carbon fiber ang style. So pinalitan ko siya ng puti. Ngayon sa gulong, pinalinis natin and pinatanggal ko na rin yung yung pedals niya with foot strap kasi ayoko na siyang makita dahil hindi naman yun sa akin. So pinatanggal ko na. Tapos swerte lang tayo, meron si pedal na gantong saddle, which is ganito rin yung nakalagay dun sa nung nakuha ko kanina tong bisikletang to. Gantong saddle yung nakalagay pero puro tuklap na, matagal na, tas kinakalawang na yung dito, kaya pinapalitan ko, buti meron pa. So ito pansamantala lang naman to, ibabalik ko din yung nakakabit dito na dating Sinelli na saddle. Maghahanap ulit ako ng ganon. If merong extra, baka San Marco ang ilagay natin dito. O ayan, yung kadena, sabi sa akin nung mechanic doon, from 100%, 75 na yung nagagamit dito. So di ba sa 25% na lang tong kadenang to. So anytime pwede siyang maputol, or sabi sa akin, kung hindi man maputol, medyo magsiskip na siya ng mga ipin sa habang nagpe-pedal or baka pag nag-skid ako. Ayun, so success. Anyway, ang mga lang dito is ito, napakalalim na gasgas. Talagang ni-ride siya ng ni-ride doon sa Iligan. I'm not sure ito kung tire marks yan or di ko alam, pero linisin ko na lang din gamit siguro ibang solution. And meron din tayong isang napakalalim na gasgas. Ayan siya, nakakainis. Wala na ako masabi. Ang mahalaga is nakuha ko na tong si Kali. So yan, mga battle scars niya dun sa third owner. Ayan. So basically ayan siya. Nakuha na natin. Ang dami talaga niya scratches, mga battle scars. So ayan siya. So we're back. So ilalagay ko siya doon kung saan nakalagay si KT, which is si KTM. So that's it. Almost a month ko rin tinrabaho para lang makuha si Kali pabalik sa akin. Unang-una nagpapasalamat ako kay Pablo, kung sino man siya yung nagtimbre sa akin kung sa akin ba yung bike na nakita niya sa social media. So tinignan ko naman, akin yung bisikleta. So from the components, yun nga, again, hindi ako naniniwala na merong identical setup sa isang bisikleta. Pareho man tayo ng frame, pero ang components ay hindi pareho. So ayun, sino pa ba? Salamat din sa PNP Iligan na tinulungan ako hanggang sa ma-retrieve itong bike, hanggang sa maipadala sa courier, hanggang sa natanggap ko na siya. Ang bilis lang, last week Friday siya dinala sa LDC, pinilit na dalhin doon dahil nga meron daw event ng weekend sa Iligan, kaya baka hindi na nila maasikaso. So pinilit talaga Friday maipadala. Nahirapan lang dahil yung LDC sa Iligan kailangan is naka wooden crate daw yung box
para safe daw kasi baka madaganan daw ng ibang mga mabibigat na box din siguro, mga packages. Ayun, salamat kay Major Kipanes. Siya yung unang tinawagan ko nung nakakita lang ako. Sobrang random, naghanap lang ako sa Google ng mga number ng police sa PNP Iligan. So, salamat ulit Major Kipanes sa pagtulong mo sa akin kahit alam ko medyo weird nandito ako sa Luzon, tumawag ako diyan sa Mindanao para humingi ng tulong para sa nakaw na bisikleta. Salamat din kay Patrolman Usman. Kasi siya yung nag-retrieve talaga. Siya yung pumunta dun sa meet-up point na kunyari pinsan ko para ma-retrieve yung bisikleta ko. Siya yung kumuha, siya yung nagtago. Siya yung nag-asikaso papunta dun sa LBC. Tapos nung una hindi siya tinanggap kasi nga kailangan naka wooden crate daw bago ikahon. So siya yung gumawa, siya yung nagpa-dismantle ng bike, siya yung nagbahalot ng bike ko sa karton bago niya dalhin dun sa LBC, siya yung nag-asikaso. So yun nga nung Friday. Tapos salamat din dahil may inabunuhan muna niya, pero kada may ipapadala naman siyang resibo sa akin, kada bayad niya on the spot binabalik ko agad sa kanya via GCash. So ayun, medyo naging parang roller coaster ride yung buong month ng September ko. After neto, babalik ako sa PNP Binyan para i-report sa kanila na na-retrieve ko na yung bisikleta ko para mailagay na nila dun sa police report na stolen. Kasi sa ngayon, missing bike pa lang yung nakalagay dahil yun nga, after 4 months ko kasi na-report na stolen siya. Ayun, basically wala nang masabi. Salamat dun sa mga sa mga nag-share nung na-post ko siya last April 24. Salamat sa mga nag-share at kumalat yung shares na yan. Yun, salamat. Salamat sa mga taong nag-try tumulong, nagpapadala sa akin ng mga pictures kung sa akin ba to or ganyan. So, salamat sa inyo. Na-trace, nahanap yung bisikleta. Actually, nawala na nga ako ng nawala na ako ng pag-asa na makikita ko pa ulit si Kali. Pero hindi ko naman inaasahan na mayroong isang tao magme-message sa akin na yun nga, pinakita niya sa akin yung nakita niya sa social media. And yun, talagang sa akin yung bike, kasi mararamdaman niyo talaga yun kung kayo yung nagbuo ng bike na yun mararamdaman niyo yun. So ayun, anyway, dito ko natatapusin yung content ko. So salamat talaga ulit sa inyo. Salamat. Walang katapusang pasasalamat sa lahat ng mga tumulong. Okay? So, ayun. Again, this is Cyrus. Don't forget to like, share, and subscribe. And this is my life on two wheels. Bye.